So hello guys, welcome to my video for today. So ito, gawa lang ulit ng maikling video. So yung gagawin ko yung topic ngayon, about ulit sa Iglesia ni Cristo. About naman to kay kapatid na Eduardo B. Manalo. About sa mga comment or mga negative comment sa kanya, sasagutin ko sa abot ng aking makakaya. Kasi simula nung nagawa ako ng video na Iglesia ni Cristo, kasi ngayong bago matapos yung 2024, medyo sinipag ako maggawa ng video about sa Iglesia ni Cristo at sinipag ako ulit magsaliksik. At saka bilang dating Iglesia ni Cristo, parang bumabalik na sa akin yung aral ng Iglesia ni Cristo at nare-realize ko ngayon na tama lahat ng aral ng Iglesia ni Cristo. Kasi ako talaga, handog talaga ako sa Iglesia ni Cristo. Hanggang ngayon, sila mother ko, sinanay ko, mga kapatid ko, mga active pa rin sa Iglesia ni Cristo. Yung iba, lalo lang si mother ko, talagang active talaga yan kasi handog din yan eh. At saka, dati rin akong mga awit sa Iglesia ni Cristo. Yun nga lang, nagkaroon lang ako ng personal na problema. Kaya ako natiwalag. No, dumating sa pagsubok na hindi ko kinaya yung pagsubok na yun. Pero ngayon, kagaya nga ng sinabi ko kanina, unti-unti na bumabalik yung aral na parang nare-realize ko na tama ang Iglesia ni Cristo. Kaya ito, naisipan ko ulit gumawa ng video para sagutin sa abot na aking makakaya ang mga nagsasabi. Kasi sa mga nakaraang video ko, may nagko-comment doon about sa pera ng Iglesia ni Cristo na napupunta lang sa mga ministro sa kanila, sa pamilya Manalo, lalo-lalo na kay kapatid na Eduardo B. Manalo. Kasi sinasabi nila lahat ng pera ng Iglesia ni Cristo ay na kay kapatid na Eduardo B. Manalo kasi corrupt daw si ka Eduardo B. Manalo. Alam niyo guys, para sabihin ko sa inyo, para ito sa mga hindi nakararas at mga naninira sa Iglesia ni Cristo. Ang kapatid na Eduardo B. Manalo, sabihin ko sa inyo 100% yan, hindi yan corrupt. Bakit ko nasabing hindi corrupt? Kasi ako ulit, nag-research ako ulit sa ng Iglesia ni Cristo. Pero wala akong nakikita o sinyalis talagang may korupsyon ang Iglesia ni Cristo. Kung meron man yan, kasi kapag ang kapatid natin na napabalita na may korupsyon, automatic yan, tinitiwalag yan. Hindi sinasanto yan ng Iglesia, kapatid man, kamag-anak, magulang, basta nangurap ka at gumawa ka ng mali sa Iglesia, ititiwalag ka. Pag hindi ka talaga tumigil. Alam niyo, si Ka Eduardo B. Manalo, hindi talaga corrupt yan. Alam niyo kung bakit? For example na lang, sampulan na lang kita. Sampulan ko na lang kayo, yung mga nagsasabi na si Ka Eduardo ay corrupt. Yung doon na lang sa Philippine Arena. Yung Philippine Arena, kung di ako magkamali, 9 billion ang naubos doon. Kung di ako magkamali, 9.5 yata. Kumbaga, $200 million ang naubos doon, mahigit. Kung di ako magkamali, 215, mga ganoon, 210. Nabalita yun. Yung palang Philippine Arena, abot pa yung sa Lupay dun sa Bulacan na yun. Kung di ako magkamali, magigit sa 100 hektarya yun. Nasa 150 to 120 hectares yata yun. Bukod pa yung Philippine Sports Stadium. Maraming mga project doon sa may Bulacan na yun. Hindi lang yung Philippine Arena. Hindi lang yung Philippine Sports Stadium na nakalagay doon. Yung katabi ng Philippine Arena yun dito. Kung di ako magkamali, Philippine Sports Stadium yung tawag doon eh. O sige, isa pa, bigyan ko pa kayo ng sample. Kasi ako nag-research talaga ako. At napanood ko naman talaga sa ibang vlogger pa. At para nailathala din naman ng iglesia to na simula nung umupong tagapamahalang pangkalatan si kapatid na Eduardo B. Manalo noong 2009 ay nakapagpatayo na ang iglesia ng mahigit sa 4,000 na kapilya. O tatlong kapilyang na itatayo kada linggo, parang gano'n yata ng eh. Ayun pa lang yun. Lalo sa mga malalaking kapilya, kalahating bilyon o 1 bilyon ang yata ang ginagastos na doon eh. Kasi ang items ng iglesia, hindi basta-basta yan. Yung mga ginagamit na equipment ng iglesia, materials, hindi basta-basta yan. Talagang napakamamahal niyan, napakakatibay. Kaya tingnan mo yung mga pinapatayong kapilya ng Iglesia ni Cristo, hindi basta-basta nasisira. Kaya yung mga nagsasabi na corrupt si kapatid na Eduardo B. Manalo, kung totoong corruption ang nangyayari, kung corrupt talaga si Ka Eduardo B. Manalo, paano nakakapagpatayo ng mga ganong kapilya ang Iglesia ni Cristo na puro ang titibay? Kung may corruption yun, bakit ganong katitibay yung mga pinapatayong kapilya? Sige nga,
Kasi ang mga kapatid, sinisipag yan na magbigay abuloy at maghandog. Kagaya niya kasi nakikita ko si nanay ko, ganoon din eh. Ganoon din ako dati. Kaso lang sabi ko na karoon lang ako ng problema. Kasi nakikita nila na may napupuntahan yung mga abuloy at pera na binibigay nila sa iglesia na hinahandog nila. Kasi ang kagandahan pa sa iglesia, masinop sila sa pera. At hindi sila namimersa, nakagaya na sila sabi ng iba na purasahan yung abuloy sa iglesia. Hindi totoo yun. Maling-mali yung paniniwala na yun. Tanggalin natin sa utak na yun. Kasi kung kurap ang namamahala sa iglesia, hindi makakapagpatayo ng mga ganyan na kagagandang kapilya at kalalaking kapilya eh. Tingnan nyo na lang doon sa US. Ilan yung bayan nabili doon na lupa doon eh. Tatlong bayan yata doon nabili doon sa US. Bukod pa yung Eco Farm sa Africa. Ilang bansa na yung napasok ng iglesia. Kaya paano nyo sasabihin na may korupsyon sa iglesia? At saka si kapatid na Eduardo B. Manalo, at saka si kapatid na Felix Y. Manalo na nag-umpisa hanggang kay KRD, hindi iglesia ni Manalo ang tawag talaga dyan, iglesia ni Cristo. Pangalawa, hindi naman si Ka Eduardo yung sinasamba namin eh. Kahit sa mismo, sinabi niya sa amin na huwag siyang sambahin kasi hindi naman talaga Diyos si Ka Eduardo. Tagapamahalang pangkalatan siya, parehas lang din natin siya na tao. Yun nga lang, may tungkulin talaga siya na inatang ng iglesia na pamunuhan ang buong iglesia sa buong mundo. Ang buong iglesia ni Cristo. Pero yung sinasabi nyo na sinasamba namin, hindi namin sinasamba yan. Iisa lang ang Diyos, Diyos namin, ang Panginoong Diyos. Kaya, yung mga naninira sa INC, huwag nyo na subukan kasi hindi kayo magtatagumpay. Habang sinisiraan yung iglesia ni Cristo, lalo yan lalago. Kasi, kagaya niyan, nabigyan kami ng mabuting tagapamahalang pangkalatan. Nabigyan nilang iglesia ni Cristo ng mabuting tagapamahalang pangkalatan na hindi na basta-basta nasisilaw sa pera. Kasi hindi totoo yung nangungurap si Ka Eduardo eh. May pagmamahal sa mga miyembro at sa iglesia. Kaya maling-mali na sabihin nyo na nangungurap siya. Kasi kung tingnan mo sa mga bangko, may mga pera ba si Ka Eduardo B. Manalo dun sa bangko na bilyon-bilyon? Wala. Wala, may sarili ba siyang mansion? Wala. Lahat yan, ang mga simpleng tao lang din ang pamumuhayan ni Ka Eduardo. Kung ano yung bahay ng mga ministro, halos hindi rin nagkalayo sa bahay ni Ka Eduardo B. Manalo. Kaya lahat ng nagsasalita ng hindi maganda kay Ka Eduardo, itigil nyo na yan. So hanggang dyan lang aking video po today guys. Maraming salamat guys.